Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, mabiyaya nating umpisahan ang banal na misang ito. Ito ay mabiyaya dahil ngayon din po ay ating inaalaala ang mahal na Birheng Maria bilang ina at reyna, the Queenship of Mary. At mamaya po, iyan po ang ating hihimay-himayin sa mga pagbasang pinagnilayan ko. Kaya naman sa ating paghahanda ngayon, atin munang alalahanin ang ating mga nagagawang kasalanan, kahinaan at kakulangan sa araw-araw, at ito ay ihingi natin ng kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang pagsilang ng iyong anak. Ipagkaloob mong kaming lubos niyang idinadalangin ay makarating ng maluwalhati sa iyong paghahari sa iyong mga supling sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Ruth. Nang ang Israel ay pinamunuan ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, Huda, na sandali munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanyang asawa at 2 anak na lalaki. Namatay si Elimelech at naiwan si Noemi. Ang 2 nilang anak ay nakapangasawa ng mga Moabito, sina Orpa at Ruth. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay naman sina Mahalon at Kilion. Kaya't si Noemi ay naiwang ulila sa asawa at mga anak. Nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani, kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang nang umalis sa Moab. Hinagkan ni Orpa ang kanyang biyanan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan, ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Noemi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Tumugon si Ruth, huwag na ninyong hilinging iwang ko kayo. Hayaan na ninyong ako'y sumama sa inyo.
Saan man kayo pumaroon, dun ako paroroon. Kung saan kayo tumira, dun din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos. Iyan ang nangyari, kaya mula sa Moab ay nagbalik si Noemi, kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay sinimulan ng anihin ang sibada. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon, pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang katulad ang Panginoong Diyos, na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas, sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Magsitayo pa lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyong Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa kanyang pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito ngayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyong Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan
at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon, Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. bago po ang aking pagninilay sa pagbasang narinig natin, ay magbibigay po ako ng konting introduction sa ipinagdiriwang nating itong pagkareyna ng Mahal na Birheng Maria. Ang araw na ito bilang pagtatatag sa Mahal na Birhen bilang reyna, itinatag ni Venerable Pius XII ang kapistahan nito noong 1954. Ngunit ang pagiging reyna ni Maria ay nakaugat sa banal na kasulatan. Sa pagpapahayag ng anghel, inihag ni Gabriel na ang anak ni Maria ay tatanggap ng trono ni David at mamamahala magpakailanman. Yan po narinig natin sa Ebanghelyo ngayon. At sa pagbisita, tinawag ni Elizabeth si Maria na ina ng aking Panginoon. At naglulukso ang sanggol sa kanyang tiyan. Tulad ng lahat ng misteryo ng buhay ni Maria, si Maria ay malapit na nauugnay kay Jesus. Ang kanyang pagiging reyna ay bahagi ng paghahari ni Jesus. Maganda po itong homilya, hindi natin masyadong kilala. Homilya ni San Amadeus Lausan. Ang sabi niya tungkol sa pagiging reyna ng Mahal na Birhen, because of the honor due her Son, our Lord Jesus Christ, it was indeed fitting for the Virgin Mother to have first ruled upon the earth and then be raised up to heaven in glory. It was fitting that her fame be spread in this world below so that she might enter the heights of heaven on overwhelming blessedness. Just as she was born from virtue to virtue by the Holy Spirit of the Lord, she was transported from earthly renown to heavenly brightness. Ang sinasabi lang ni San Amadeus ay karapat-dapat lamang siyang maging reyna sapagkat ang kanyang bugtong na anak ang maghahari sa sanlibutan magpakailanman. Mga kapatid, pinili ko yung unang pagbasa. Paborito ko rin po ang pagbasang ito. Pero ang ganda po nitong iugnay sa ating ginugunita ngayon at sa ating ebanghelyo. Mga kapatid, ang mga kababaihan sa kultura ng mga Hudyo ay itinuturing na second-class citizen. Sabi nga, ang lipunan noon ay isang male-dominated society. Kahit nga kapag ang babae ay may regla, hindi sila pwedeng pumasok sa templo o sa sinagoga dahil itinuturing silang madumi. Pero mga kapatid, ang pinakamasaklap at pinakamahirap na mangyari sa isang babae ay yung maging balos siya, sapagkat ang mga balo noon sa lipunan ang pinakakaawa-awa sapagkat wala nang magkakalinga sa kanila. Wala na siyang asawa na susuporta sa kanya. Kaya nga nung panahon ni Jesus na mga naunang Kristiyano ay pumili ang mga apostoles pa ng mga diakono para mag-asikaso sa mga balo doon sa mga naunang Kristiyanong komunidad during that time of the early Christian community. Maganda po ang narinig natin sa unang pagbasa sa aklat ni Ruth.
ang malungkot na pangyayari kay Naomi na nabalo at namatay pa ang kanyang mga anak na lalaki, kaya naiwan sa kanya ang kanyang 2 manugang na babae, sina Oprah at Ruth. Mas lalong kawawa silang 3 dahil lahat sila ay balo na. Panahon pa naman ng taggutom noon. No? Ang hirap po noon. Si Ruth, napakinggan natin, ay sumama sa kanyang biyanan na si Naomi kahit na siya ay hindi purong Hudyo sapagkat lahi siya ng Moabite. No? Na gaya ng narinig natin sa Ebanghelyo. Pero mga kapatid, ang kwento sa aklat ni Ruth ay kwento ng pagmamahalan sa pamilya at katapatan. Naging tapat at hindi iniwanan ni Ruth ang kanyang ina na si Naomi. Kaya sa kultura ng mga Hudyo, ang turing sa mga babae ay walang puwang sa lipunan. Sa English po, grabe yung pagka-condescending o yung pagiging mababa ang tingin sa mga kababaihan nito. Babasahin ko po sa English. A woman was at first a daughter of her father and then became a wife of her husband. Wala siyang pangalan, wala siyang papel, kundi daughter of the father, wife of the husband. This is very condescending. She is thought of entirely in function of the man who owns her. Parang bagay lamang at hindi tao. Ganito ang nangyari kay Naomi at sa 2 niyang manugang na babae. 3 na silang balo. Ganito kahabag-habag ang nangyari sa kanilang 3. Kaya nga, magandang maiugnay natin ang pagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ng Mahal na Birheng Maria bilang ina at reyna. Ito ay ang pagbibigay ng puwang sa lipunan at pagpaparangal sa mga kababaihan na noon pa man ay itinuturing ng second-class citizen sa lipunan at maging sa simbahan. At yan ay nakikita natin. Ang mga paggawa ng Diyos ng mga dakilang bagay sa Mahal na Birheng Maria ay isang malakas na testamento sa kahalagahan ng kababaihan sa lipunan at lalong-lalo na ng papel ng mga kababaihan sa planong kaligtasan ng Diyos. At kung babalikan natin ang banal na kasulatan, sino-sino ba sila? Ito'y binigyang diin ni San Lucas sa kanyang Ebanghelyo at nais kong banggitin ang ilan dito. Una, si Maria Magdalena na kung saan ay pinalayas ni Jesus ang 7 demonyo. Siya ay tinawag na Apostles to the Apostles. Ito'y idiniklara ni Papa Francisco noong July 16, 2022 upang kilalanin ang papel ni Maria Magdalena sa unang Kristiyanong komunidad at bilang unang nagpahayag na ang ating Panginoon ay muling nabuhay. She was the first witness to the resurrection and she was the first to proclaim it. Pangalawa, natatandaan ninyo kapag mahal na araw sa isang estasyon ng krus, nasa lubong ni Jesus, ang mga kababaihan ng Jerusalem na tumatangis sa ating Panginoon sa daan patungong Kalbaryo. Pangatlo na narinig natin sa Ebanghelyo, si Elizabeth, na kung saan dala niya sa sinapupunan si San Juan Bautista na siya namang magpapahayag sa daladala sa sinapupunan ng Mahal na Birheng Maria ang pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo sa piling natin, Emmanuel, God with us. Dahil sa pagtaliman ni Maria sa kalooban ng Diyos. With this framework and with this backdrop,
ang hamon sa atin mga kapatid ay yung ating magiging consciousness o kaisipan. Tanong, nabibigyan ba natin ng puwang sa lipunan at simbahan ang mga kababaihan o itinuturing pa din nating second-class citizen? Minsan may mga ganito pa rin tayong mentalidad sa ating lipunan at sa simbahan. Mabuti ngayon at marami na ang mga volunteers natin, halimbawa dito sa Padre Pio, na mga kababaihan na dati hindi sila pwedeng magbigay ng komunyon. Sa amin po sa Redemptorist, mas marami ang mga sakristan na mga kababaihan. Mga kapatid, nalulungkot ako dahil may karanasan po ako nung nakalipas pang mga taon na naglilingkod sa simbahan ang asawang lalaki at pagkatapos ipinakilala niya sa akin ang kanyang asawa. The same doon sa condescending na sinabi ko kanina. Ang pakilala niya ay, "Ari po ang aking pangilalim." Pardon the words. Talagang nanlambot ako. Because that's the kind of mentality prevailing kahit noon pa. But the proper way, I think, maganda din sa atin, yung bang tinatawag nating ang mga nanay ay ina ng tahanan. May pangalan siya at hindi na lang sasabihing anak ng ama o ina ng kanyang mga anak. Ina ng tahanan. And that is a name that give praise to the mother. What is our attitude to the women? Sana ay hindi mapanlait, mabababa ang pagtingin. Because my dear sisters and brothers, if you are going to survey who are the majority of those attending the Holy Eucharist, hindi ba mga kababaihan? That's why the feast of the Queenship of Mary is giving praise to you, women of the society and the church. And I am not against men, but there is a need for us to really be open to giving space for the mothers, the women, and children. Nawa, ang pagdiriwang nating ito ng paggunita sa Birheng Maria bilang Ina at Reyna ay magpanibago ng ating kaisipan at mentalidad sa mga kababaihan. Amen? Pagpalain tayo ng mahal na Diyos. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na gumawa ng mga dakilang bagay kay Maria at naghatid sa Kanya ng maluwalhating tron ng langit. Ipaalam natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan sa tulong ni Maria. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang apoy ng pananampalatayan na inihatid ni Kristo sa daigdig ay mapalaganap ng simbahang katolika at nawa ipagkaloob ng Diyos na ang inang simbahan ang maging daan upang magkaisa ang mananampalataya sa aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang apoy ng pananampalataya na dinala ni Kristo sa daigdig ay matamo ng mga taong nakikipagtunggali at dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
upang ang pagkahati-hati na tinutukoy ng Panginoong Hesus ay lubusan nating maunawaan at maging lakas nawa ito ng ating pamilya upang buong tapang tayong pumanig kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwalaang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at nang walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama ng kalwalatian, kapangyarihan, sa pamamagitan ng aming Reyna, ang pinagpalang Birheng Maria, ipagkaloob mo ang mga kahilingan dinudulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Para po sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naghahain ngayong ginugunita ang mahal na Birhen ay nakikiusap na saklolohan sana kami na naghain ng kanyang kalinis-linis ang paghahandog ng sarili sa krus at ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ng kadakilaan mo. Osana, Osana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin ang banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristong aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon at tiniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Buong lugod nating awitin ngayon ang panalangin turo sa atin ng Panginoon. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang
Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po, peace po. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kaya lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyaya magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nakinabang sa haing nagbibigay buhay sa paggunita kay Mariang Berheng Mahal ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo sa piging sa kalangitan sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At naway pagpalain kayo natin mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.